Ang gagawin na lang natin bilang mga hog racers, sa mga buzzers dyan, tandaan po natin beginners, kapag po ang baboy ay sumisigaw, umiiyak, hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. For today's vlog, akin pong isi-share sa inyo kung pwede ba agad paliguan ang baboy inahin o dumalaga after mismo na barakuhan or na AI. So guys, tune in ka lang po, lalo na sa mga baguhan dyan, dahil ako po ay magbibigay po ng klarifikasyon or paglilinaw tungkol po sa mga nasabi ko noon sa iba kong video na paabutin muna ang 3 days after nabulugan ang baboy inahin bago mo siya paliguan. So guys, kung ikaw pala ay bago pa lang sa aking channel, kindly don't forget to like and subscribe this video and hit the bell ring for more uploads. So ngayon guys, I'm going to prepare my gestation feeds for my baboy inahin. Okay, King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Ito na lang, unahin natin kaya maingay. Okay, pasuyo lagay tubig. Ayan, thank you. Okay, I'm going also to put this gestation feeds and then King's Beta Plus Animal Feed Supplement here also. Ayan. Up. Ayan. Control. Ayan. Okay. Unlimited sa tubig. Enough. Thank you so much. Okay. So, return. Ayan guys, nakulangan, no? Dahil hindi pa siya naglandi, kailangan ko siyang busugin palagi. Ayan. Magdugang ta guys og feeds. No, dahil hindi pa siya guys naglandi, pero malapit na po siya guys maglandi, no? Akin po siyang dagdagan ng kalahating kilo na gestation feeds. Tinatiming ko lang guys kasi matatapon ng feeds eh. Ayan. Ito naman, kunti lang. Kunti lang muna. Okay. Ayan, habang kumakain guys ang aking mga baboy, ito na po, pakinggan po natin ang akin pong simpleng paliwanag po sa ating topic ngayon. Gusto ko lang pong linawin ang akin pong nasabi noon about sa isang dumalagang baboy or inahin na pwede ba paliguan kaagad after siya na kastahan or na AI. So, direct to the point na akin pong ibabahagi sa inyo mga viewers dyan. Ang gusto ko pong sabihing una, na kapag po ang baboy inahin o dumalaga na after mismo na kastahan, case to case basis po. No? Depende po sa status na nangyari sa isang inahin na yan sa panahon po na siya ay naglandi. Katulad na lang guys sa aking old sow noon na akin pong nabinta. Example lang guys ha, disclaimer muna pala, ang akin pong ibabahagi sa inyo na clarification ay ayon lamang po sa sarili kong naranasan noon sa akin pong isang baboy inahin na nabinta ko na. Siya guys noon, nung siya ay naglandi, talagang maingay po siya guys. Sobrang ingay. Yun ay hindi po siya silent hater. Sobrang ingay po niya. Speaking of sobrang ingay, maligalig, malikot, tayo dito, tayo doon, opo dito, opo doon. So grabe guys ang kanyang area dito dati. Oh. Ito, yan. So talagang maligalig siya. Ngayon, to make a long story short, hindi po ako agad nagpapaligo sa kanya after namin siyang na AI noon sa panahon na siya ay nag-standing head. O bakit kuya Dodong? Ang rason ko po kung sakali magtanong tayo dyan, para malinaw sa lahat, hindi po ako agad nagpaligo sa aking baboy inahin noon after kami nag-AI noon. Pinalipas ko po muna ang 3 days after kami nag-AI noon sa aking old sow. Ang rason ko, dahil siya ay na-stress ng labis, no? Sobrang na-stress po ang aking baboy inahin noon. Inisip ko, dahil siya ay na-stress, napagod, dahil nga po siya ay naglalandi, sa akin pong obserbasyon, during daytime, 2 days at 2 nights, siya ay umingay, tumatayo, uupo, kasi nga naglalandi nga po siya. Pagdating ng 3 araw, nag-standing hit po siya, nag-AI kami. Alam niyo po guys, noong after kami mismo nag-AI ng aking technician, nakita ko sa aking inahin na doon siya nag-behave. Doon siya nagpahimonong, kung sa Cebuano pa, no? Doon siya nag-behave, no? Hindi na siya maligalig kasi nga na-AI na po siya sa kanya pong standing hit period. Ngayon guys, nakita ko sa kanya, sa aking inahin noon, sobra siyang napagod. Kaya ang inisip ko,
ang point ko, hindi ko siya agad pinaliguan dahil baka mapasma. Kung sa tao pa guys, pwedeng mapasma pag sobrang pagod natin. Subukan nyo guys magtrabaho sa araw. No? Araw. Yung sunlight talaga. No? Pagod ka sobra. Nagtatrabaho ka. Tapos bigla kang maligo. May tendency po guys na ganun din ang mangyayari sa baboy natin. Baka mapasma siya at baka magkaroon po ng problema sa kanyang katawan. So yan ay akin lamang opinion. Maaaring magka-problema ang katawan ng baboy natin, yung inahin na after na barakuhan, kapag po siya ay napagod ng husto sa panahon na siya ay naglandi bago mo siya iniay. Sa aking nakita, sa aking inahin noon, talagang napagod siya. Kaya hindi po ako agad nagpapaligo o nagpaligo sa kanya after mismo kami nag-AI sa kanya. Dahil umiwas po ako sa pwedeng mangyari na pwede siyang mapasma o magkaroon ng problema. Mas lalo po siyang ma-stress. Kasi nga po hindi pa siya nakarecover sa stress o pagod na dinanas niya sa panahon na siya ay naglandi noon. On the other side, meron po tayong mga kahag racers dyan na talaga namang nagpapaligo kaagad after mismo nagpabulog sa kanilang mga baboy inahin. So, wala pong ano dyan guys, wala pong masama kapag yan ay gawain ng ating mga kababayan, no? Kasi ganito yan beginners, as long as nag-standing heat ang ating mga baboy inahin at na-AI mo siya sa panahon ng standing heat, mabubuntis po yan talaga, no? Mabubuntis at mabubuntis yan basta standing heat po siya at tama po ang pagpasok ng similya sa kanya. Mabubuntis po yan. So ang isa sa mga rason dyan kung bakit pinapaliguan kaagad ang mga baboy inahin after nabulugan, na hindi naman masyado na stress, no? Hindi naman masyado na pagod. So para maiwasan lang ang stress, parang mag-relax sila ng husto. Alam ko na iba-iba tayong mga opinions, iba-iba tayong mga konsepto, mga rason, mga dahilan, no, bilang hog racer. Iba-iba tayo, kanya-kanya tayong mga idea. So, ang gagawin na lang natin bilang mga hog racers, we are going to respect. We should respect everyone, no? We must respect each other kung ano man ang mga magagandang management na atin pong ginagawa sa atin pong farm, sa atin pong mga babuyan. At kung nagkakamali man tayo dahil tao lang tayo, matuto po tayo sa ating mga pagkakamali. Sa mga bashers dyan, ini-encourage ko po kayo na mag-alay, no? Mag-suggest po sa inyong mga good ideas nang sa ganun ay makatulong din po sa mga baguhan nating kababayan, no? Nang sa ganun ay makatulong din po sa mga baguhan nating kababayan, no? So, ulitin ko, case to case basis. Kapag po sobrang na-stress ang isang baboy inahin o dumulagan na natapos mong na-AI na bulugan, mas maganda po na wag mo muna siyang paliguan kaagad. Kasi po, baka magkaroon siya ng lalo pang stress kasi nga po napagod siya during sa kanyang paglalandi. Yung mga silent hater na mga inahin guys, hindi siya masyado napagod. Sa aking paningin lang, hindi siya masyadong pagod. Kasi nga po, behave siya silent nga tahimik nga siya Pag AI mo sa kanya during standing heat, mabubuntis po at mabubuntis yan. Basta tama po ang ginawang pagpabulog sa kanya. Tandaan po natin beginners, kapag po ang baboy ay sumisigaw, umiiyak, ang kanyang buong katawan po ay namumirsa. Katulad nito guys, itong isang gilt ko or inahin ay na-AI namin siya halimbawa today. Kinabukasan po ng mga bandang tanghali ay akin po siyang pinaliguan dahil nga po hindi naman po siya napagod sa kanyang paglandi noon at hindi po siya umingay. Sa totoo lang guys, yan po ang nangyari. So case to case basis nga po ang ating gagawin mga kahag racers. Shoutout po muna kina kabayang Kura Alcala watching from Kulase Antique, kay kabayang Milit Ogrimina Zaratar watching from Camarines Sur, Roderick Maglaya watching from La Union, kay Busmil watching from Bicol, kay Kapubri Vlog Official, shoutout po sa inyo at sa inyong lahat viewers, shoutout po. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. So guys, sana po tayong bilang mga Pilipino at tayong lahat guys, wherever you are, no? Kung saan ka man ngayon nanonood sa buong mundo, ikaw po ay akin pong pinasasalamatan for watching this video. God bless po mga ka-farmers sa ating lahat.